Sinigurado nga po mga idol ng OKC Thunder na pananatilihin nila sa kanilang lineup ang Big 3 na Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren at si Jalen Williams matapos nila itong sunod-sunod na bigyan ng napakalalaking extension. Sa parte ni SJ, nakakuha ito ng $285 million sa loob ng 4 na taon, si Chet Holmgren $250 sa 5 taon at si J-Dub merong $287 sa loob ng 5 taon. Ngunit kasabay ng ginawang move ay pinagdiskusyonan nga ng mga analyst sa media. Syempre, kung tama nga ba ang kanilang ginawa? Marami nga dito ang nagsabi na overpaid nga daw ng OKC ang tatlong player na ito kung saan magbabayad sila ng $800 million sa loob ng 5 taon. Pinangangambahan ng mga ito na posibleng magaya sila sa nangyari sa Boston Celtics last year kung saan pinamigay nila agad sa kanilang mga players na pinapirma ng kontrata makalipas lamang 1 taon mula ng magkampiyon. Samantala, simula nga po nang hindi i-welcome ni LeBron James si DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers, maraming naghinala na meron itong problema sa team. May lumabas pang balita na nagkaroon nga ng lamat ang relasyon ni LeBron James at ni Rob Pelinka dahil mas nakafocus nga ang Lakers ngayon sa future ng prangkisa at hindi na sa kanya. Bukod dyan, hindi kagaya kay Luka Doncic, hindi rin naman in-inform ni Jenny ba si LeBron na ibebenta na nila ang prangkisa. Kaya dyan na nga mas lalong hindi maging maganda ang kanilang relasyon. May lumbas ngang balita na sigurado nga pong tatanggalin na si LeBron James sa darating na taong 2026 at kasabay ng pagkalat ng balitang ito, trending rin naman ang paglipat niya sa Dallas Mavericks para masamahan sina Kyrie Irving, Anthony Davis at Cooper Flagg kung saan magkakaroon sila dito ng 4 na first overall pick. Pero nilinaw rin naman ng mismong front office ng Dallas na daw gusto nilang makuha si LeBron, kukunin lamang nila ito kapag binay-out siya o kung hindi naman free agent na at tapos na ang kontrata sa Lakers. Samantala, bagamat isang beses pa lang nakakapaglaro si Cooper Flagg sa Summer League, marami na nga agad ng mga fans at analyst ang ginajudge siya dahil sa napakalamyang debut game nito. Karamihan dito nagsabi na mismong si Bronny James na ang nagpakita ng mismong kahinaan ni Cooper Flagg. Kita sa last game na napakahilaw pa nga raw at wala pang experience si Flagg sa high intensity game at physicality. Dahil dyan, na-outmuscled nga siya sa ilalim ng basket, lalo ang kanyang isolation plays. Kahit man hindi nagsisend sa kanya ng double team ang Lakers, hirap nga talaga itong makagawa sa one-on-one play since nalalock up nga siya sa kanyang bantay na hindi nito alam kung ano ang kanyang gagawin. Siyempre, kaya nakakagawa ito ng sunod-sunod na bad shot selection na nauuwi sa airball, turnover at higit sa lahat fast break ng kalaban. Kaya kailangan talagang pagtuunan ng pansin ng Dallas Mavericks dahil posibleng ito ang maging liability sa kanilang team.